Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yun. Sinabi ito ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa sinaguga ng Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Biyernes tayo ng ikatatlo na linggo sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. At ang ating pong tema ngayon ay tungkol sa laman at dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang tunay na pagkain at inumin. Kung atin pong napakinggan ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 52 hanggang 59, kapag ka literal na pag-unawa, parang marami tayong mga katanungan. Gaya ng mga katanungan ng mga hindi nakaunawa sa Kanya, ang mga Parisiyo, mga Iskriba, at mga pinuno sa templo. At isa nito sa hindi nakaunawa ay si Saulo na maging Pablo. At dahil hindi siya nakaunawa, kanya pong inuusig, kanya pong pinahirapan ang mga nananalig sa ating Panginoong Hesus na siya ay nabuhay muli. Kaya ito po ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 20. Pero iba ang Diyos. Ang Diyos ay matapat sa kanyang pag-ibig. Kaya
ang mabuting balita ng kanyang dakilang pag-ibig, ay dapat ipahayag na siya na Panginoon ay nagtupad ng kanyang mga pangako na kanyang iligtas, na kanyang bigyang panibagong buhay ang lahat ng tao sa kabila ng kanilang kasalanan, sa kabila ng kanilang karupukan, sa kabila ng kanilang pagsuway sa Kanya. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Iniligtas sa pamagitan ng ating Panginoon, at ang pagligtas, hindi po madali. Kaya ang atin pong tingnan ang ating kwento sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 52 at 59, sa konteksto na kung saan kaugalian ayon pa sa unang tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na Torah. Torah ibig sabihin tradisyon ng mga kautusan o 5 aklat ni Moises, na kung saan ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ay mag-alay ng isang kordero. At itong kordero, kanin po nila ang laman ng kordero. At ang dugo, hindi po nila iniinom. Ito yung kaibahan. Hindi nila iniinom sapagkat ayon pa sa kanilang kaugalian o sa kanilang paniwala na ang dugo ay hindi dapat inumin sapagkat ito ay simbolo ng buhay. Mabasa po natin yan sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 23. At dahil dito, kakaiba pa rin ang sinabi ng Panginoon. Maliban na kanin niyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, hindi kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinuturing po dito ng Panginoon, yung panibagong paningin sa tinatawag na sa tradisyon ng mga Hudyo na Korban Pisak. Ang Korban Pisak ay ito yung pagkaroon ng pag-alay at pagkatay ng kordero, na kung saan ang lahat ay makaalaala sa nangyari noon sa panahon ng Exodus. Bago sila napalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, mayroon po silang inilagay na dugo ng kordero sa bawat daanan at sa bawat bahay upang ang anghel ng kamatayan ay lalayo sa kanila. Ito yung tinatawag na Korban Pisak, o sa atin, ito yung Pasko. At ang Pasko, ibig sabihin ng Pasko ay nililihis, ibig sabihin hindi sila dinaanan ng kamatayan. At ito'y ginagawa tuwing 14 ng kanilang buwan na tinatawag na Nisan. At ito yung panahon din na tayo ay magkaroon ng pag-alaala sa Pasko ng pag-alay ng ating Panginoong Hesus sa Biyernes Santo at ang kanyang pagkabuhay muli sa Linggo, na kung saan atin pong tinitingnan na ito ay isang panibagong alay. Hindi na literal na kordero o hayop na kordero na ialay. Ang Panginoong Hesus, ay meron po tayong imahe ng kordero. Siya po ang kordero ng Diyos. At dahil kordero ng Diyos, hindi basta-basta na kordero, dahil hindi hayop, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos, nag-alay para sa atin upang hindi lang mga Israelita ang ililigtas. Tayong lahat na kumakain sa Kanya. Ano pong pagkain niya? Dito po sa banal na misa. Tumatanggap po kayo ng katawan ni Kristo. Kaya pong yung katawan ni Kristo, ibig sabihin, pakiisa sa Kanya ng malaliman upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na maging kaisa tayo sa Kanyang kalbaryo, sa Kanyang malaking pag-aalay ng buhay upang tayo iligtas. Na ibig sabihin, kailangan tayong magkomunyon. Pero mayroong iba na pinagbawalan na magkomunyon dahil halimbawa, hindi sila kasal o may malaking kasalanan na hindi pa nila nakumpisal, pinagbawal sa kanila. Pero, kailangan tayong magkomunyon upang makiisa tayo sa malaking sakripisyo ng ating Panginoon, na ito yung bagong
pag-aalay sa Pasko ng kaligtasan, sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, at ito po ay tingnan po natin sa original na pagkasulat. Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 6, versikulo 54, ganito po ang pagkasulat sa original. Sinasabi niya na, trugon mo ten sarka, sarka ibig sabihin laman, na tugon, kainin, kay pinon at inumin mo to hima, dugo. Na mahusay naman ang pagka-translate nito sa Latin. Qui mondo kat mia carnem et bibit mium sanguinim habit vitam aeternam. Ang sino mang kumakain, karnim, sa karning, sa laman, ay magkaroon ng buhay na hanggan at iinom, sanguinim, dugo. Ibig sabihin, napakalalim ang pagtingin natin dito. Una sa lahat, yung karne. Yung karne ay karne ng hindi ordinaryo na kordero, ngunit karne ng kordero ng Diyos, na sa ating pagkomunyon dito sa Eucharistia, sa banal na misa, tayo'y magiging matapat sa Diyos at tayo magkaroon ng isang spiritual na pagbusog, spiritual nourishment. At pagbusog na ito, hindi po mangyayari sa ordinaryo na pagkain. Ang ating Panginoong Hesus lang at ang kanyang katawan ni Kristo ang siya makapagbusog nito. At dahil ito'y hindi po physical na pagkain, ito po ang ating pakikiisa ng malaliman sa ating Panginoong Hesus, dahil tayo ay naligtas, dahil nagbubo ng dugo ang ating Panginoon para sa atin. Dugo na iba sa laman, na ibig sabihin mayroong kamatayan. Siya talaga ay namatay para sa atin, ngunit nabuhay siya muli upang tayo na kanyang iniligtas. Marunong din makibahagi sa sakripisyo. Sa pamagitan ng ating pagsakripisyo ng ating dekalidad na panahon, dekalidad na kakayahan, dekalidad na mga biyaya na nasa ating buhay, at ito'y ating ibahagi sa ating kapwa. Pinabahagi na sa atin ang katawan ni Kristo. Nagsalo-salo tayo sa kanyang pagkain na eternal, na spiritual, na makalangit. Tayo rin ay handang makisalo at makibahagi sa ating kapwa-tao, lalo't higit na ang mga kulang ng pagkain o dili kaya na naghihirap at nahihirapan sa kasalukuyang panahon. Kaya dito sa ating Ebanghelyo ay isa pong tunay na pagkilala sino si Kristo. Sa ating unang pagbasa, kinilala ni Saulo na maging Pablo ang ating Panginoon na nabuhay muli. Tayo ba ay kilalanin natin ating Panginoon na pagtanggap natin sa katawan ni Kristo? Siya na nga, at sinasabi natin, Amen. Kuminsan yung iba, kumakain lang, hindi nagsabing Amen. Sasabi tayong Amen, na ibig sabihin, ikaw na nga, Panginoon, ikaw nga ay nabuhay muli, tinatanggap namin. Dahil ikaw ay nag-alay ng buhay upang kami iligtas. Kaya dito sa ating pagsasalo-salo sa Kanya, naway makilala natin siya ng tunay. At tayo ay mabusog sa espiritual na pagnanahan ng Diyos, upang tayo na nabusog sa isang makalangit na pagkain, magkaroon tayo ng pagnanais sa makalangit na bagay-bagay at hindi humahaling, ayaw nating magkaroon ng interes sa mga bagay-bagay sa lupa. Upang tayo na nagnanais ng Diyos at umibig sa Kanya at maglingkod sa Kanya, ay hindi na magkaroon ng pagsintro sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Bagkus, ang ating mga puso, ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating buong pagkatao ay nakiisa na sa Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan at ng Kanyang dugo upang tayo magkaroong buhay na ganap at ikasesya. Naway, marunong tayo na tumanggap sa Panginoon at dalhin ito, ibahagi ito
sa kapwa-tao nating nagugutom pa sa espiritual na pagkagutom, nauuhaw pa sa espiritual na inumin. Walang iba kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Naway, dito sa banal na misa, damhin natin ang ating tinatanggap. Pagkasabihin, katawan ni Kristo, sabihin natin, Amen na malakas. Damang-dama natin si Kristo, Pong Hesus Nazareno, na buhay at maging buhay sana siya sa ating mga puso at sa ating buong pagkatao. Amen? Purihin natin ang Diyos.